Today, magbibigay ako sa inyo ng tips, okay? Additional tips again. Ang ma-advise ko lang ha, kasi if you're gonna enroll sa driving school dito sa Japan, wag February at March, kasi BCS ano nila yan. February to March, tapos August to September. Bakit? Kasi guys, kahit na na gustong-gusto mo nang mag-enroll, gustong-gusto mo nang mag-aral and mag-start ng driving mo, kung punuan, hindi ka makakuha ng schedule and tumatakbo yung oras. Alam nyo ba, na kapag nag-enroll ka sa driving school, within, I'm not sure ha kung nabago ha, pagkakaalala ko, within 9 months, kailangan na gumraduate ka. Kasi pag hindi ka mag-graduate, masasayang lahat ng pagod mo, back to zero ka. Yun yung reality. Okay? If you're planning to enroll in driving school dito sa Japan, kailangan makakuha kayo ng temporary driving license nyo. Okay? So, once na makakuha na kayo nun, is yung next na is yung pagkuha ng actual driver's license nyo dito sa Japan. So, una, paano ba kunin yung karimenkyo nyo? So, dalawa kasi yun eh. May actual driving at saka yung tinatawag na gaka. So, may stage 1 tsaka stage 2 yan. Ichidankai tsaka nidankai. Okay? So, syempre, doon muna sa ichidankai is yung sa, sa pagkuha muna ng karimenkyo mo. Okay? So, guys, ang ma-advise ko is, una, magtanong kayo sa admin ng driving school na pinasukan nyo kung ano yung requirements para makapag-start ka na ng driving lesson mo. Yung stage 1 kasi sa ichidankai, yung gaka na tinatawag, yung sa written. Like for example, lesson 1 to 20 yan. So, kailangan puno yan, diba? Siyempre, yung goal mo, lahat mahangkuan yan. Okay? So, on my end, yung lesson 1 to 20, kahit hindi mo tapusin yan lahat, pwede ka nang mag-start yung driving lesson mo. Yung lesson mo, ito na lang example ko itong calendar. For example, lesson nyo is 1 to 20 yun. Yung kailangan punin mo sa ichidankai. Okay? Meron ka lang dyan, for example, 8 hours. 8 hours na kailangan matapos mo. Tapos, like for example, yung lesson 17, 18, 19, kailangan mo itik yun para makapag-start na kayo ng driving lesson. So, yun yung una yung goal. Kailangan kayo makakuha ng karimenkyo. And to do that, kailangan mahangkuan lahat ng inyong yung gempo nyo. For stage 1, sa ichidankai, sa gaka, tapos dun sa driving nyo. So, gawin nyo, while you are taking your gaka, mag-driving lesson din kayo. Okay? Syempre, nakaka-overwhelm talaga ang Japanese na So, dun sa mga signs, I recommend na i-memorize talaga by heart yung mga sign. Kasi syempre, dito, naka-Japanese talaga yun. Okay? So, if gusto niyo pala, meron pa rin ako ditong sample ng mga exam. Pero guys, kasi yearly kasi nag-update ang sa examination. So, kailangan updated din kayo. So, this one is nung nagkuha ko ng aking menkyo. Meron pa dito mga sample na pero naka-Japanese to. If gusto nyo ng copy, mag-PM lang kayo sa akin, tapos pwede kong picture and then I can send it to you. Pati yung answer nito, answer sheet, tapos kayo na lang mag-translate, okay? Siyempre, kung dalawa yung book nyo, Japanese tsaka English, yung sa pag-rensyo, mag-practice nyo yung English. Okay? Pero dun sa mga signs, road signs, kailangan isa puso nyo siya. Memorize it by heart. So, at yun, naka-Japanese siya. Yun yung maipapaya ko sa inyo. Okay? Yun lang. Thank you so much. So, kaya kung meron na kayong actual na karimenkyo, so, syempre, nag-drive na kayo yan sa labas. Hindi na yan sa loob ng Kyushujo, diba? Pwede kayong bumili ng na ibig sabihin is nagpa-practice kayo, nag-rensyo kayo, para makapag-practice kayo mag-drive sa labas ng Kyushujo. Using your karimenkyo, pwede yun. Kaya lang guys, mag-iingat kayo. So, doble ingat lang. Tapos, ginawa ko lang, nagpa-practice ako ng nag-practice kami nun sa park, yung pag-parking, kasi hindi pa ako mag-parking, yung back parking, tapos yung sa side, kasi kasama yung sa magiging exam sa actual driving sa sa nidankai na yun. Okay? So, yun, yung ma-advise ko sa inyo. Be careful pag meron na kayong karimenkyo at kayo ay nagpa-practice na sa road ng driving nyo. So, once kasi magkaroon kayo ng violation, it will be counted. So, yun lang guys. Thank you. So, pagkuha nyo or pag-take nyo ng exam for your karimenkyo. Okay? So, if nag-enroll kayo sa driving school, I believe may mga mga free exercises para sa preparation nyo for the exam, for the examination. So, I suggest mag-practice para the more nagpa-practice kayo dun sa mga sample exam, the more na mas malaki yung chances sana
pumasa kayo dun sa examination. Kasi sa pag-take nyo ng Karimenkyo, yung sa pagkuha nyo ng Karimenkyo, kailangan yung ipasa both yung written exam and yung driving exam. So, hindi pwedeng ipasa mo lang yung driving, hindi rin pwedeng ipasa mo lang yung written. Kailangan both. Sa pagkakaalala ko kasi, nung nag-take ako noon, ang sabi sa amin, so once halimbawa maipasa ko yung driving, tapos nag-failed ako sa written, yung validity nung sa pagpasa ko dun sa driving is, I think 3 months lang ba? Or hindi ko na masyadong maalala. So, for example, within the 3 months at hindi ko pa mapasa-pasa yung written, mababaliwala yun sa driving ko. Uulitin ko ulit. Kailangan mag-awasiri yung dalawa. Yung written at saka driving nyo na examination, pareho dapat maipasa nyo. Ang difference naman niya sa sa tawag dito, sa pagkuha ng yung actual driver's license. So, di ba, dapat kailangan meron na kayong Karimenkyo, di ba? Una muna may Karimenkyo. Pag once may Karimenkyo na kayo, yun na yung next step nyo para kumuha kayo ng driver's license nyo, di ba? Hindi ko alam yung sistema ng iba, pero sa driving school na pinasukan ko, once na mayroon ka ng driver, yung Karimenkyo, so, doon ka na sa sa Nidangkay na. So, meron ulit panibagong GAC ka nun, na kailangan mong tapusin, and yung driving lessons niya is, madami na, tapos, more on road, sa road na siya, hindi na siya sa Kyushujo. So, sa labas na yung pag-driving mo nun. And, so, syempre, real world na yun. So, nandun yung maraming mga consequences na pwedeng mangyari. And on my end, na-experience ko doon mag-drive sa Yama, and sa Kosoku. Pero, syempre, nandun naman yung guidance nung meron naman, syempre, nandun yung shidoin mo. Sa Nidangkay, once na mapuno mo na yun, kailangan kasi, ma-approve nila na parang, okay ka na. Pwede ka nang mag-isa, yung ganon. So, once na okay na yun, may isa pa yung exam sa school. So, magtitika ng, parang Karimenkyo na style. May driving and may written examination. Ngayon, kailangan syempre mapasa mo yun pareho. And yun guys pala, dun sa written pala, yun, computer na lang siya. Doon sa Nidangkay ko computer na lang, hindi na siya yung sa written na kailangan isulat mo na ipapasasan. Hindi, kasi parang practice lang namin yun eh. Pero, kailangan ipasa ko pa rin yun, ganun. Tapos, yung sa driving naman, yun, kailangan ipasa mo, kailangan ma-okay yan, kailangan kung okay na. Tapos yun guys, pag okay ka na talaga, may pinaka, yung pinakahang ko sa baba, may pinaka-box yun sa baba, hahangkuan nila yun na, okay ka na. Tapos yun, pag na-okay na yun, dun ka na doon sa graduation na, yung tinatawag sa Tsugyun na. So, once na mag-graduate ka na, ibig sabihin nun, ang sunod mo na nun is, pupunta ka na dun sa Menkyo Center. Kung saan kayo, syempre, kung saan yung place nyo, diba? So, punta ka na sa Menkyo Center. So, pagdating mo dun, written na lang yung gagawin mo. Wala nang driving na examination, ha? Sa mga nag-graduate, sa driving school, wala nang driving examination, written na lang siya. So, pag mapasa mo yun, on that day, makukuha mo na yung driver's license mo. Kaya lang guys, may instances na, yung sa Menkyo Center, minsan nagsasabi sila, pumipili sila ng, I think, 5 tao, or yun ba yun, hindi ko na maalala eh. Pumipili sila ng 5 from, different school, yung nag-graduate, na para iti-test actual driving, ganun, sa mismong Menkyo Center. So, pag ikaw napunot ka, so, swerte mo, ganun. So, yun lang yan guys. So, thank you for watching. Subscribe for more.